Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang. Magandang araw, welcome sa akin channel at sa episode 6 ng Kwentong Windang. Ang episode na ito ay tungkol sa usong-usong laruan ngayon ng mga bata, ang lato-lato. Paano ang isang simple at inosenteng laruan ay naging sanhi ng libu-libong aksidente na naitala sa iba't ibang bansa? Paano nito pinasakit ang ulo ng mga magulang sa buong mundo? Ano ang dahilan kung bakit pinaresto ng presidente ng Egypt ang lahat ng nagtitinda nito? Alamin natin ang kadiliman sa likod ng lato. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Ang lato-lato. Ang salitang lato-lato ay nagmula sa salitang Bugis, isang dialekto ng Indonesia na lato-lato na nangangahulugang paggawa ng clacking na tunog. Kung hindi mo alam ang itsura ng lato-lato, ito ay isang simpleng laruan na gawa sa dalawang matigas na bola na nakasabit sa tali at pilit na pinag-uumpog sa pamamagitan ng tamang timing. Nahahawig ito sa sandatang pangaso ng mga gauchos sa South America. Ito ay nakakalikha na nakakairitang tunog. Nakakalikha ng tak 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 at magtutuloy pa ito. Depende kung gaano ka kahusay. Pagkatapos mong mawala sa ritmo, depende pa yan kung saan tumama. Ang sikat na miskonsepto tungkol sa lato-lato ay nagmula ito sa Indonesia. Bagamat totoo na ito ay sumikat sa TikTok dahil sa mga Indonesians, ang laruang ito ay nagmula sa Estados Unidos at ito ay tinatawag na clackers. Ang kasaysayan ng clackers. Kilala rin sa tawag na click-clacks, knockers, curb-bangers, and clackers, ay sumubok sa pasensya ng mga magulang mula noong late 60s hanggang early 70s. Dahil tulad sa isang gamo-gamo, ang mga batang makakakita noon ay mapapalapit sa apoy. At pag nahawakan nila yon, gagawa sila ng ingay na tila musika sa kanila. Ang orihinal na clackers noon ay gawa pa sa tempered glass o kaya'y acrylic. Nahahalin tulad ito sa malaking jolens na alam ng mga Pinoy na batang 90s. Dahil dito, madalas kang makakita ng mga bolang nababasag at mga bubog na parang maliliit na kutsilyong nagliliparan. Sa dami ng kaso ng mga batang nasaktan sa paglalaro nito, ito ay naban ng US Food and Drug Administration at pinakumpiska ang mga ito mula sa mga kabahayan hanggang sa mga pabrika ng laruan na ito. Binansagan ito ng Safety Commission bilang mechanical hazard. Dahil sa pagkawala noon, syempre, nagbunyi ang mga magulang hanggang sa ito ay nagbalik. Pinalitan ang materyales ng clackers
gawa na ito sa matigas na plastic na makikita din ngayon sa mga modernong lato-lato. Mas ligtas nga naman na plastic ang gamitin. Hindi ka kakabahang mabulag. Ligtas nga ba? Wendang! Malas lang noon ang gumawa ng clackers dahil kahit the design is very plastic, walang nagka-interes ulit bumili nun, maliban sa mga bata sa Egypt. Noong 2017, ito ay tinawag na Sisi's Balls na inihahambing sa bet ng kanilang pangulong, si Abdel Fattah el-Sisi. At noong sumikat na sa mga bata, kumilos na ang kanilang kapulisan upang arestuhin ang mga nagbebenta nito at kumpiskahin ang 1,403 pares ng nasabing laruan. Tinuturing nila itong mapanira sa kanilang gobyerno. Nakakatawa, no? Buti hindi tinawag dito na bongbong balls yung lato-lato. Pero kung mangyari man, baban kaya ito sa Pilipinas? Mapunta na tayo sa modernong panahon. Sobrang dami kong batang nakikita na naglalaro nito. Trending pa nga ito sa social media eh. Madami pa rin kaso ng mga injuries na makukuha sa paglaro nito. Dahil kung hindi mo makuha ang tamang tiempo, madalas itong hahampas sa braso o kung saan man. Ang simpleng sakit sa katawan, pasa, ay maaaring mauwi sa mas malalang internal hemorrhage. May mga insidente pa nga na ang mga batay ginagamit ito bilang panghampas. Bagamat nakakatulong ito sa hand-eye coordination, maaari ding itong magdulot ng mannerisms. Baka sa katagalan ay hanap-hanapin na ng mga bata ang paggamit nito. Katulad na lang ng mga gawi ng mga kabataan na pagpapaikot ng ballpen, bimpo, o notebook, pagpapatunog ng kamao o leeg, o paggamit ng fidget spinner. Mukhang mga simpleng gawain lang na hindi nakakasama, ngunit pwedeng pagmulan ng pagkairita o depresyon kapag hindi nila nagawa ang kinagawian nila. Imaginein mo, nasa lecture, naglalato-lato, nasa simbahan, naglalato-lato, nasa banyo, naglalato-lato. Extreme pero posible, di ba? Bilang magulang, hindi ba ito nakaka-alarma? Mga komento. Salamat sa pakikinig mga kawindang. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating episode. Paulit-ulit na naman pero mag-like, comment, and subscribe kayo. Malaking tulong po ito upang ma-recommend ni YouTube yung ating mga videos for our channel growth. Isa ako sa mga swerteng magulang dahil hindi hinihiling sa akin ng mga anak ko yung lato-lato. Nakita ko silang gumamit yan minsan pero madali naman silang sabihan na wag na maglaro nun. Pero syempre, bata yan. Mga bata, alam mo naman, need pa rin ng subaybay at baka matukso din. Pero personally, nasubukan ko din yan at unfortunately, hindi ako tumagal ng ilang minuto. So, mahina ang pasensya ko kasi sa mga ganyan. Paglaro ng mga ganyang bagay. Kahit yung Flappy Bird eh. Hindi ko nilaro kasi tinry ko lang pero hindi ko tinuloy-tuloy kasi nakakainis eh. Pero, ayun, munti ko nang ihagis yung lato-lato na yan nung tinry ko. Pero, paano pa kaya yung mga pilyong bata? No? May mga batang alam mo yun, mahirap nilang pigilan yung mga urges nila. So, madaming hazard dyan sa lato-lato. So, we should consider safety first bago yung fun. Pero sa akin, maingay na, nakaka-aksidente pa. So, no fun at all. You slackers just haven't been trying hard enough. So, sana maban na nga yan eh. So, tawagin nating bongbong balls yan kung hindi yan maban sa Pilipinas. Charot. So,
Charot lang, BBM. So, paalam na po sa inyo lahat. Baka ako yung maban hanggang sa susunod na kwentong windang.